Our question is this, again, do you want blessings to flow po? Gusto mo bang dumaloy sa atin ang pagkapala? Ang kabaligtaran, ano? Baligtad. Gusto niyo po bang dumaloy ang lalong kahirapan sa atin pong buhay? So, nais ng Panginoon na dumaloy po ang biyaya po sa atin. Honestly po, talagang pag pinag-aralan natin to, napakadaling magbigay once in a while. Tama ba yun? Kahit nga ngayon Pag nag-challenge po tayo, naku, medyo na-touch ako. Magbibigay ako ngayon. Pero hindi po itong issue dito, hindi ito yung minsan nila. Kasi po, kahit yung mga makasarili, even yung magnanakaw, minsan nagbibigay din ho yan Totoo po. Kahit yung mga politiko, paghalalan, nagbibigay din po yan, generous din po yan, nagpapakita rin po yan. Pero pagkatapos ng election, hindi mo na makita. Pwede po yun pwede. Pero hindi po yun Pero kung gusto mo ng dire-diretsong buhay na maayos, katatagan, pagkapala, at biyaya at kasaganaan na dumadaloy po sa ating buhay, tandaan nyo yung principle nito, you need to give faithfully. Sabi natin yun, you need to give faithfully. I need to give faithfully para po dumaloy ang pagpapala po at biyaya po ng Diyos sa atin pong buhay. Sa Israel daw po, may three bodies of water po, Three bodies of water. Connected po ito, connected po. Ang una ay the Sea of Galilee. Yung nasa gitna po ay Jordan River. Pangatlo po is yung tatawag na Dead Sea. Okay? So, connected po yan. Alam nyo, bakit po ba itong Galilee, hindi po ba? Diyan yung sinubok yung mga alagad, yung lumakad si Jesus Christ, kasi nagkakamali, yan din yung lugar na kung saan, grabe, ang daming isda. Na halos mapunit yung lambat ng mga alagad, sa Jordan River, doon naman binaptizan si Jesus Christ po. So, buhay na buhay po yan. Unlike po ng Dead Sea, kaya po siya dinawag na Dead Sea ay, dead siya. Ang hirap po sa totoo lang, ni-research po natin yan, Dead Sea, there's no living, kasi po yun nga po, wala man lang talangka, wala man lang hipon, Pag yung hipon, nilagay mo doon, bagoong agad, namamatay ho talaga, ang lupit ho niyan, wala pong halaman, water lily po, walang lily, water lang, talagang patay po yung nilagay niyan. Even yung bacteria po, nahihirapang mabuhay dyan. 9 beses ang alat niya kumpara sa ibang mga dagat. 9 beses. Kaya po, halimbawa, gusto mo magpakamatay, tatalong ka sa Red Sea, whoops! Talagang ilulutang ka po niyan. Gusto ko magpakamatay, ayoko lang mabuhay. Tumalon ka, ba't pa nailutang ko? So, mahirapan ko magpakamatay pagdating sa Dead Sea. Inlakay naman, mabubuhay ka sa Dead Sea. Talagang taas daw po ng buoyancy po talaga niyan. Okay? So, eto po yung ibig sabihin lang po natin. Ang Sea of Galilee, balik lang mati kuya. Ang Sea of Galilee, nagbibigay ng buhay, nagbibigay sa Jordan River. Ang Jordan River, nagbibigay ng tubig sa Dead Sea. The Dead Sea gives water to no one. Buti pa yung Jordan River, dumadalo yung tubig niya. Yung Galilee sa Jordan River. Yung Jordan River, dumadalo yung tubig niya sa Dead Sea. Ang Dead Sea, walang dinadaluyan. Ngayon, ito po yung principle na makikita natin dito. Sabi nga natin, the Dead Sea gives water to no one. Here's the lesson. If you don't give, you die. If you don't give, you die. Ang tanong natin ngayon, what kind of sea, anong klase ng tubig po tayo? Sea of Galilee, Jordan River, or Dead Sea? So, the only way for the blessing to flow in your life is if you give. Kung gusto ho talaga nating mabuhay po, ay tunay ho na magkaloob po tayo. Okay? Tayo nga ho muna tayong lahat. Tayo muna ho tayong lahat. Exercise lang ho tayo. Wes, pakilabas nga yung 5 minutes natin. 5 minutes countdown. Pero example lang muna tayo. Sige po. Okay? Pag sabi kong inhale, hinga po tayo Pag sabi ko exhale, labas natin, hinga po natin. Okay? 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay.
Bigyan ko po kayo ng partida. 5 minutes lang po, puro inhale lang tayo. Huwag ko kayong maglalabas, sayang yung hangin eh. Panghinayangan po natin. Okay, yung kaya nyo lang po yung tagal. Okay, 1, 2, 3, inhale! After 5 minutes, saka exhale. May insurance na po ba kayo? Kung sakasakaling atakihin po tayo ngayon. So, ang sinasabi lang ho natin mga kapatid is, hindi pwedeng puro tayo tanggap. Hindi ho tayo pwedeng kuha lang. Mamamatay ho tayo. Inhale, exhale. Universal law po yan. Kailangan may tinatanggap tayo, kailangan may ibinibigay din po tayo. So, ito pa yung pangalawang experiment po natin bago tayo umupo. Kaya niyo ho ba ito? 7 araw tayong kakain ng kakain ng kakain. Walang pupunta sa CR. Pagkat total, tapos na naman ang prayer and fasting eh. Punta tayo sa mga eat all you can po, drink all you can po. Wala pong iihi, wala pong parang ganon. Kaya po ba natin yon? Ngayon sabihin nyo, kaya nyo ho bang mabuhay nang hindi nagbibigay? Sabihin nga po natin sa katabi natin, you are born to give. Okay, palakpakan muna natin ng Panginoon, and then maupo na ho tayo. Okay, so, yun po sinasabi po natin, talagang ang bigat lang ho, ano? Marami kasing tao ngayon, talagang, siguro dumaan din naman talaga tayo dyan, ano? Bata pa lang, piso, piso, piso. May isa po nagturo sa amin, nakasamahan din namin mga pastor po. Pag binigyan mo ang bata, yun ang panahon na turuan mo rin siyang magkaloob. Kapag binigyan mo siya ng pera, yun na rin ang panahon para turuan mo siya na mag-ipon at magkaloob para po sa iba. Ito po, Q&A lang muna tayo. Question and answer lang muna po tayo. Dalawa lang naman muna tanong ho natin. Where should I give my tithe? Where should I give my tithe? Ganyan po kasimple yan. Ano ho? Kung sa Jollibee ka po bumili, saan ka magbabayad? Sa McDonald's. Siyempre, kung saan ka kumakain, doon ka magbibigay. Doon ka magbabayad. So, kung saan ka lumalago sa Panginoon, kung saan ka kumakain spiritually, kung saan kung church, alam naman ganito, tara sa CCF, ang lamig-lamig. Saan tayo magkakaloob? Wag na lang. Mayaman na naman sila. So, sabi lang natin, mga kapatid, kung nakita nyo po sa PCF family na be-bless kayo, parang ganito naman, grabe, ang ganda naman doon, sa church na yun. Sobrang pumapasok ka pa lang, talagang napagpapala ka na, gusto mo na agad lumabas. Ano? Yung parang ganun, na-bless ka, ano naman ang ginawa mo? Binless mo naman ba sila? Mahirap po yung kuha ka lang ng kuha. Marami rin po mga church-goers, walang ginawa kundi church hopping. Ginawang parang SM yung mga churches. Uy, ganda ng praise and worship dito, doon tayo. Uy, ganda ng preaching dito, doon tayo. Uy, ganda ng CR, doon tayo. So mga kapatid, kung saan ka pinagpapala, doon ka magkaloob ng iyong tithes. Amen po ba tayo doon? Okay, maliwanag po yan ha. Yung 10%, ikasampung bahagi ng bawat unang kinikita natin na pagkaloob ng ating Panginoon. Okay? Second question is, should I give based on gross or net? Hindi ho is net yan. Okay. Ang sagot lang po natin dyan is, saan mo ba gustong pagpalain ni God? According sa gross or sa net? Pag sinabi natin kasing gross, halimbawa, ang kita mo sa kinsenas katapusan o isang buwan is 30,000. Magkano po tithes noon? 3,000. Pagkasabi mo kasing net, tanggalin muna natin yung SS, tanggalin muna natin yung pag-ibig, tanggalin muna natin yung PhilHealth. So, ang natira is 1.5. Uy, 1.5. De 150 lang yung tithes ko. O sige, gusto mo ba doon sa 150 ka, i-bless ni God? Hindi. Sa 30,000, sa 3,000. Kasi pag minultime mo yun, iba yung ibabalik sa atin ng ating Panginoon. So, yun po yung gross. Paano kung businessman ka? Paano ho yung pagta-tithes noon? Okay, sabi natin, albawa, businessman ka, ang negosyo mo ay taho. Magtataho ka. Basta businessman yan, nagnenegosyo eh. Ang puhunan mo is 500. Ganun po yan. Pag sa tithes, ilabas mo yung puhunan, yung kinita mo, doon ka magta-tithes. Kung may mga tao ka naman na pinasesweldohan,
ilabas mo yung mga kita, lalo kung nagtitinda ka, ilabas nyo po yung puhunan at dun sa kita, dun ka ho talaga, itatights nyo po. Maliwanag po ba yun? Okay? So, yun yung tatawag natin, yung kung sa personal, nakita, sa gross po talaga. Pero kung ikaw ay negosyante, ano po, sa magkano ang kinita mo, doon mo ibawas po talaga, ano po, ang binibigay mo sa ating Panginoon. Again, mga kapatid, ang tithes ho ba is pwede pong ipagkaloob sa iba, hati-hatiin po natin, ano po, sa FEBC, saan pa ba, sa Alay Dugo Foundation, ano po, mga kinakapos ng Hininga Foundation, ano po, pwede mo ba doon ipagkaloob? Pwede naman, pero huwag mo sa tithes kuhanin, doon sa 90%, doon ka bumawas. Kasi, bring the whole tithe in my storehouse. Iyon po ang sabi. Okay? So, ano ang challenge ngayon? We should overcome our fear. Ano po? Ano po ba yung takot natin? Bakit tayo minsan hindi nagkakaloob? Ang takot po kasi natin is, baka hindi bumalik yung pinagkaloob natin. Ang totoo po niyan, ang tithes, tinatawag din talaga siyang maliwanag sa Bible na first fruit, unang ani. Kaya nga, pagkatanggap natin ng pera po natin, napakaganda, ilabas na agad natin yung 10% o yung para sa Panginoon. Ang unang pagkakagastusan natin or ang una nating gasta ay para sa Diyos. Kaya nga, pag tinabi po natin yun po ay hindi na magagalaw. Pag ganito naman ang ginawa natin, pag hinuhuli natin yung tithes natin, hindi, alisin ko muna yung matira sa Panginoon. Sisiguraduhin ko po, 100% po yan, walang matitira. At hindi ho kayo talaga makapagkakaloob po sa ating Panginoon, nating will believe. At kapag yung tithes naman hindi agad na ibigay, nauutang po yan. Lalo na kapag bayaran na ng kuryente. Naku Lord kunin ko muna yung sa iyo ha. Sabi siguro ni God, ako na nga nagkaloob niyan, ako papababayarin mo. So mga kapatid, again mga kapatid, hindi po ito, sabi nga natin, sa pilitan, pero yung kaunawaan lang na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, ano po, at bawat ipinagkakaloob, kaya napala, may nagbigay sa iyo ng 20 pesos, kaya bata pa lang, anak yung 2 pesos niyan, sa Lord yan ha. Anak sa Lord yan. Kaya nga po sa totoo lang, ang mga mahihirapan po magkaloob ngayon, yung medyo nagkaedad na, pero hindi nyo po naranasan magkaloob. Yung anak ko po, baby pa lang yan, may tithes na po yan. Hindi pa niya kaya mag-tithes, kami na po ang nagtatights. Bakit ho? May nagbibigay sa anak ko ho eh. Lalo na pagpasko. So, tinuturuan namin at itinatabi po namin anumang bagay po na napagkaloob niya po para hanggang sa lumaki po siya, itutuloy na lang niya yung sinimula naming mga magulang para sa kanya. Pero ngayon mo siya turuan, alam niyo ho, minsan napakahirap po. Lalo na kung ang nais ng bata ay hingi lang po. Kaya mga kapatid, huwag ho tayong huwag tayong matatakot na baka tayo pagkulangin. Tanungin niyo lang po yung mga nagtatights, hindi ba nagtatights ka? Lalo ka bang naghirap? Ang sagot mo naman ay ganito. Sa tingin mo ba, mahirap ako? Pakang kita eh. hindi po ganun. So, totoo lang ho, ang mga kinakabahan lang po yung hindi nagkakaloob. Ang mga kinakabahan lang po yung hindi pa nagsisimula. Kasi nga po, hindi natin natutunan. Hindi po natin naranasan. Pero kung ito po ay ginagawa na po natin, kaya nga ito po yung challenge ko po sa inyo, okay? Tingnan lang natin to. Okay. Yung 90 days challenge po natin. Kung ikaw ay hindi pa nagsisimula, ito yung magandang pagkakataon na simulan. Kaya 90 days challenge, 3 months po yan. Subukan mo lang for 12 weeks, for 3 months. Tithe faithfully ho talaga. Mag-tithe ho tayo ng may katapatan sa 90 days at masdan nyo po see how God will stretch your finances. Same thing din ang tinatanggap mo. Pero kapag tayo po ay nagkaloob, masdan nyo po kung paano pagkasyahin ng Diyos ng higit pa ang mga tinatanggap natin at tunay na ang biyaya ng Diyos ay dadaloy. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. And then, see how He'll cause promotions to happen. Uy, nagkaroon ka na mas maraming pasyente, nagkaroon ka na mas maraming mamimili, tabi-tabi yung tindahan, pero ikaw yung nagtatights, ba't doon pumupunta sa iyo? Ibang klase ho eh. And see how unexpected gifts and opportunities will come your way. Okay? So, yun po yung sinasabi po natin. And then, after 90 days, ito ang challenge natin. Kapag wag lang nangyari sa buhay mo, wag mo na ipagpatuloy. Wag ka na mag-tithes. Hindi naman pala totoo yan eh. So, Jeff, isa. So, mamaya, sticker po ito eh. Ano ho? Ididikit po natin to. Kahit nagtatights na po tayo, ididikit natin sa sobre natin.
para po as a reminder, our response to 90 days challenge. Ito po ang challenge ko po. Sa mga nagtatights na ho, evaluate lang naman natin kung nagtatights tayo faithfully. Ito, na-realize po natin to, nung isang gabi. Talagang nilista ko po yung mga, may mga tinanggap tayo. Ay, hindi ko na-tights ito. Kailangan mo rin po talaga nagre-record din kung saan napupunta ho talaga. And then, binalikan lang po natin. Kami ho, dalawa envelope namin, isa kay Lori, sa aming mag-asawa. Kahit namin tatanggap ako at si Lena po, pareho namin sa isang sobre. So kaya po, yun ho, So 90 days challenge, ang prayer ko po ito, kung nakita mo after 90 days, mas mapagbigay ka pala kaysa sa Diyos, kaysa ang Diyos mapagbigay kaysa sa iyo, huwag mo nang ipagkaloob. Pero kung napatunayan mo, hindi ko kayang talunin ng Diyos, nagbigay ako, mas ang dami naman binigay ng Diyos. The more na nagbibigay ako, Lord, mas malaki na naman ang pinagkaloob mo. Teka, Lord, hindi kaya matatalo. Idiretso nyo lang po ang pagkakaloob mo. Amen po ba tayo doon? Ito po ang kaibahan ng pagbibigay ng tithes. Ang pagbibigay po ng tithes, ginagawa natin regularly. Tama po ba yon? May iba ginagawa ang pagkakaloob occasionally. Minsan-minsan lang. Ngayon, tanong ko po sa inyo, kung ikaw pamimiliin, anong klaseng pagpapala ang gusto mo? Regular na pagpapala? Laging pinagpapala? O minsan lang pinagpapala? Sabi niyo natin, laging pinagpapala. So, mamaya, ipadidistribute natin to. Huwag po kayong kuko pag yung souvenir lang, ha? Huwag po. Yung ilalagay niyo po ito sobre niyo. Kung wala naman po kayong sobre, hingi po kayo sa finance, po, kung may mga extra sobre tayo dyan, ilagay niyo lang po. Pagkatapos, lagay niyo yung pangalan niyo. Pero I've noticed po, may mga kapatid tayo na nahihiya rin po na ilagay yung kanilang pangalan. Ilagay nyo lang po anonymous A o anonymous B, parang ganun po kung ayaw nyo pong sabihin po yung pangalan nyo. Pero kung gusto mo lang sabihin yung pangalan nyo, lagay nyo yung biodata sa likod, favorite color ko, blue. Huwag naman pong ganun. Ang sasabi lang ho natin is, eto naman po ang assurance po namin as a PCF. Pag nag-offering po tayo, wala ho kayong mapapansin, listahan ng mga nagkaloob dyan. Kung ilagay natin dyan yung listahan at nakita ng mga tao, 5,000 ang tithes nito, eto pala yung pwedeng utangan. Kaya nga po napakahalaga din po yung privacy ng mga nagkakaloob. Alam nyo ho, may mga nakausap din tayo at may mga nakasalamuhan na rin tayo na may mga kaya din sa buhay. Hindi sa maramot sila. Natatakot ho silang lokohin at pagsamantalahan. Kasi may mga tao ho, pag nakita at ibinigay yung kaliwa, pati kanan, pati kuko sa talampakan, kasama pong kinukuha. Iingatan po namin ang privacy nyo po. So mamaya time nito, ibibigay po natin to at sticker lang naman po ito, babakbakin natin ganyan. Pagkatapos, ididikit po natin sa ating sobre. Pagkatapos, ipagpe-pray po natin. 90 days challenge. Amen po ba tayo doon? Pagkatapos, next Sunday na lang po ako magpapabigay naman na short paper lang na ilalagay din ho natin sa sobre nyo. Isusulat nyo yung testimony nyo naman kapag may ginawang maganda ang Diyos sa ating buhay. Kasi po, pumunta ako sa SM, parang sobrang nasiyahan ako sa Bulacan kasi. So, na-miss ko yung parang mga gulay at po. Gusto ko magtanim dito sa amin, sa D. Gomez. Naghahanap naman ako ng tatamaan ng araw. Yung tinatamaan ng araw, hindi yung tinataihan ng pusa, saka ng mga aso. Mabilis yata lumago ito. Tumingin naman ako sa itaas. Noon, tumitino ko na yung mga binhi, yung sa SM po, may mga seeds ng talong, sitaw, kalabasa, Gusto ko sana kalabasa, baka kila mama au gumapang, sila umane. So, medyo nag-control lang po ako. Sabi ko, okra na lang. At least yung okra pa ganyan. So, alam nyo, naabasa ko sa likod, depende yung itatanim natin. May tatanim ka na 45 days lang, tumutubo na at aani ka na. Sinasabi talaga nila hindi yung 2 days ganyan ang kataas. Hindi, sinasabi niya, after 45 days, you will see the harvest. May iba 60 days, 75 days. Depende sa itatanim mo. Pero ito ang nakita ko ho, hindi ka pwedeng umani nang wala kayo tinanim. At sa 90 days na challenge na ito, hindi ko naman po kayo kinokonsensya. Pag hindi ko kayo sumabay, lahat ng pumapasok may inaasahan, ikaw lang ang wala. Kasi hindi ka tumugon. May mga pagkakataon na ibinibigay natin to at may pagkakataon, hindi na po. Dahil kapag faithfully naman talaga nagkakaloob, ano pa ang sense na gawin po natin to? We should overcome our fear. And then, lastly na lang po, we should aspire for greatness. Ilan po sa atin dito, sige ho, kahit naman biroon lang or totoo or what, ilan sa atin dito gustong makatanggap at makahawak ng milyong piso sa kanilang kamay? Amen.
Sumasawa na ako sa 20 pesos, Manuel L. Quezon, na tagal natin nagsasama sa buhay. Parang gano'n na lang palagi. Dati buti nga, at least si Rizal, naging piso lang. Sobrang mahal kita, Rizal. We should aspire for greatness. Hindi masama. Ang sabihin sa Lord, makahawak ako ng 1,000,000. Pero hindi rin masama na pangarapin, Lord, gusto ko magkaloob ng 1,000,000 para sa iyong kaharian. Amen po ba tayo doon? Lord, gusto ko tumulong sa mga mahirap at gusto ko magkaloob ng malaking bagay. We should aspire for greatness. We should aspire for greatness, mga kapatid. Ang problema natin, 300 to 400 years, sinakop tayo ng mga epal, yung mga Kastila. Ang tinuro sa atin, you are Indio, uneducated, wala kang silbi. Sige, mag-siesta ka na lang habang buhay. Wala kang kwenta. Alam nyo, kaya ginanon, natakot sila kay Rizal. Na kung mga Pilipino magiging katulad ni Rizal, na talagang may utak at talagang may pangarap sa buhay, kaya silang labanan at talunin po ng bansa ho natin. We should aspire for greatness. Tinuro nila sa atin, okay lang na mabuhay ng maliit, okay lang na kumita ng maliit, okay lang na tumira sa lugar na maliit. Lahat na lang puro maliit. Lahat na lang puro hirap. Kaya nga tinanggap na natin eh. May iba pa mga Pilipino, pinagmamalaki pa ito. Ako naman sanay sa hirap. Ikaw ba sanay sa yaman? Hindi. Kung ikaw pamimilian, gusto mo bang maging sumanay sa maging mayaman? Yung may tumaga, kape! 10 lumalapit sa'yo, ito ba, creamer, kape, panghalo, lahat. Ang sarap naman ito, no? Di ko sinasabing masama maging kasambahay, lalo ngayon may kasambahay bill na. Pero kayo po na mga may katulong or kasambahay, pangarapin nyo na iangat ang buhay ng inyong mga kasambahay. Para kapag ikaw naman naghirap, pwede kang pumasok sa kanya. Hindi naman, huwag natin pangarapin yon. Tuloy-tuloy na pag-asenso, tuloy-tuloy na pag-unlad, ang nais ng Diyos sa ating pong buhay. Amen po ba tayo doon? Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. And then lastly, ito lang po, we come to realize that the only money that we keep is the money that we give away. Ang salapi na pwede lamang talagang manatili sa atin at may sense sa buhay ay ang panalapi na ating ibinigay.